Ako si Hari Sultan. 5 patay, kabilang ang 2 kabataang suspect matapos ang pamamaril sa mosque sa San Diego. Ang 3 lalaking biktima ay kabilang ang isang security guard sa Islamic Center of San Diego, ang pinakamalaking mosque sa bansa. Malalaman mo rin mamaya kung bakit ganon. Ayon sa pulisya, natagpuang patay ang 2 lalaking suspect, edad 17 at 19, dahil umano sa mga tama ng baril na sila rin ang may gawa sa sarili nila sa loob ng sasakyan malapit doon. Hayaan ninyong maging malinaw. Mariin kong kinokondena at kinamumuhian ang teroristang atake at karahasan laban sa mga ordinaryong tao. Hindi ko ito sinasabi dahil itong tama o dahil may nanonood at ako ay kumikindat lang. Hindi. Ayoko talaga nito dahil nagbibigay ito ng malaking kalamangan sa mga Islamista kapag itinuturo natin sa kanila. Tingnan niyo kung ilang teroristang atake ang ginawa nila at walang kapantay sa bagay na yon. Walang pagkakapantay-pantay. Walang pagkakatulad sa dami ng mga teroristang atake na isinagawa ng mga Islamista kumpara sa mga paisa-isang teroristang atake tulad nito. Kaya may isa sa New Zealand noong 2019. Sa tingin ko, 2019 yon. O 2020. Hindi ko sigurado. Basta mga ganun taon. Kung saan 12-12 ng tao ang napatay. Sobrang nakakatakot talaga. Hindi dapat nangyari yon. At hanggang ngayon, tuwing itinuturo natin ang masamang asal ng mga Islamist, laging sinasabi ng mga Muslim, paano naman ang sa New Zealand? Paano naman ang mosque sa New Zealand? Ngayon, sasabihin na naman nila, paano ang mosque sa San Diego? Tama, yun ang lohikal na dahilan kung bakit hindi natin dapat pasukin ang usaping iyon. May sarili akong moralidad na batay sa kanluraning prinsipyo. Sa sibilisadong lipunan, milulutas ang pagkakaiba sa politika at dialogo, hindi sa karahasan. Pero naiintindihan ko rin na ito ay isang palabas lang. Sa huli, kapag hindi tayo nakarating sa isang pampulitikang solusyon, nauuwi talaga ito sa karahasan. Wala akong pakialam kahit 5 henerasyon na kayong nag-aaral sa Oxford at Harvard o gaano kasibilisado. Hindi ko alam. Sa huli, kapag nagalit ang mga tao, kapag iniisip nilang hindi naaayos ang mga bagay sa pamamagitan ng politika, magreresulta talaga ito sa karahasan. At muli, ayokong mangyari yon. At hindi mo rin dapat gustuhin yon dahil meron tayong ang laban na ito na kailangan labanan sa politika. Sa politika, kailangan nating pilitin ang ating punong ministro. Pasensya na, kailangan nating pilitin ang ating mga politiko na gawin ang tama. Bakit ko sinasabi ang mga sinasabi ko? Dahil nakikiramay ako sa 3 biktima na namatay. Isa sa kanila, isa sa mga lalaki ay isang security guard lang. Umalis siya ng bahay para magtrabaho at hindi na siya makakauwi. Yung 2 pa, sa tingin ko, mga ordinaryong Muslim lang sila. Hindi na sila makakauwi at sila ay parang, siguro, mga nominal na Muslim lang. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino talaga sila. Hindi ko alam kung sila ay mga ekstremista o hindi. Hindi mahalaga dahil hindi ka basta-basta pumupunta at nagpapaputok sa mga tao. Hindi ka basta-basta pumapatay ng tao. Bayin pa man, magandang pagkakataon din ito para suriin ang mosque na ito dahil nakita natin na ang mga mosque sa kanluran ay nagiging perpektong lugar para sa pagusbong ng radikalismo, ekstremismo, hardcore Islamismo o kahit anong label ang gusto mong itawag sa kanila. Walang magandang nangyayari doon. Kahit may konti, mas marami pa ring masama. Kaya si Amy Mack, na walang kapantay pagdating sa kanyang pananaliksik tungkol sa hardcore Islamista o sa Islam, mga Islamista sa Amerika, ay nagsulat ng mahabang tweet tungkol dito, mga 5 oras na ang nakalipas. Kaya babasahin ko yon sa inyo. Sige, pakitiyaga lang po. Alakayin natin ito. Ang Islamic Center of San Diego, pinakamalaking mosque sa lungsod at nasa gitna ng Claremont, California, ay naging pinangyarihan ng insidente ng pamamaril ngayong araw. Buong puso kong kinokondena, tulad ng gagawin ng kahit sinong matinong tao. Mariin kong kinokondena ang karahasang naganap na yon. At hindi ko sinusuportahan ang anumang karahasan laban sa inosenteng Amerikano o sinumang tao. Hindi lang ito moral na paninindigan, kundi estratehikong paninindigan din dahil sa mga nabanggit kong dahilan. Moral nating obligasyon na kondenahin ito. At masama rin sa estratehiya ang ideyang ito dahil maaari naman nating mapanalo ito sa politika. Matagal ko nang sinusubaybayan ang muskeng ito. Matagal nang inuulat ni Amy ang muskeng ito.
At pamilyar siya sa dekada ng kasaysayan ng pananakot mula pa noong 9/11 terorismo at ekstremismo. Noong 2005, halos 21 taon nang nakalipas, isang investigasyon ng Center for Religious Freedom ang nagtukoy sa ICSD bilang isa sa ilang mga mosque sa US na natuklasang may mga materyales ng ideolohiyang puno ng galit na inilatala ng gobyerno ng Saudi. Mga ekstremistang Wahhabi na babasahin na puno ng panawagan para sa hindi pagtanggap, galit at laban sa mga hindi Muslim. Kaya ito ay sariling investigasyon ng gobyerno ng US, okay? Isiniwalat ng investigasyon ng Kongreso sa mga ataking 9/11 na naniniwala ang FBI na ang mosque sa San Diego ay sangkot sa paglalaban ng milyong-milyong dolyar. Mula Saudi Arabia papunta sa Albaraka Trading Company at iba pang mga negosyo na direktang konektado kay Osama Bin Laden at Al-Qaeda. Bakit hindi ito isinara noon, mga pare? Sasabihin ko kung bakit. Kahit naranasan natin ang pinakamasamang teroristang atake sa Amerika, iniisip pa rin ng mga kaliwa at woke na kailangan nating magkompromiso at palugurin sila. O kailangan nating magbago. Kailangan nating gumawa ng ibang paraan imbes na gumamit lang ng dahas. Mali yun. Dapat gumamit tayo ng dahas. Bawat isang tao dapat ipa-deport. At yung mga hindi natin mapatunayang may kasalanan, dahil mahirap talaga to, magaling sila magtago ng ebidensya, dapat ipa-deport natin sila. Walang obligasyon ang kanluran. Nabigyan sila ng magandang buhay. At ginagamit nila yon. At pagkatapos, ginagamit nila ang mga parang yon para buwagin mismo ang kanluran. Dalawa sa mga hijacker ng 9/11, sina Khalid Almidar at Nawaf Al-Hazmi, ay regular na sumasamba sa ICSD bago tinulungan ibagsak ang American Airlines Flight 77 sa Pentagon. Hindi ko alam yon. Tinulungan sila ng mga kapwa sumasamba kumuha ng Social Security cards, lisensya sa pagmamaneho, bumili ng kotse at maghanap ng matitirhan. Ang dalawa ay nakatanggap ng pondo mula sa pamangkin ng otak ng 9/11 na si Khalid Sheikh Mohammed, gamit ang personal na bank account ng administrador ng ICSD. Ibig sabihin, ang administrador ng mosque ay direktang tumanggap ng pondo mula kay Khalid Sheikh Mohammed at ipinasa ito sa mga hijacker. Bakit nananatiling bukas ang mosque na ito? Si Jihad Sarwan Mustafa, Amerikanong ipinanganak sa San Diego at isa sa pinakahinahanap na terorista sa mundo, ay regular na dumadalo sa mosque na ito. Sumali siya sa Al-Shabaab, kaalyado ng Al-Qaeda sa Somalia, at umangat siya hanggang sa mataas na pamunuan. Sige, kaya parami ng parami ang lumalabas na impormasyon tungkol sa taong ito. Siya ang kasalukuyang imam, si Taha Hassan, na namuno sa mosque mula noong 2004 ilang sandali matapos ang Siyam 11. At sinabing nagulat siya nang malaman ang ekstremismo ni Mustafa. Oh, plausible deniability ito, mga pare. Isang araw matapos ang masakre ng Hamas sa Israel noong Oktubre 7, 2023, nagpost si Imam Hassan sa Instagram na ang paglaban lang ang opsyon para sa ating mga tao sa ilalim ng okupasyon. Tulad ng sinabi ko, kinukondena ko at hindi sinasang-ayunan ang ganitong asal. Hindi lang sa moral, kundi pati na rin sa estratehikong dahilan. Pero hayaan mo, pero paano kaya nila mararamdaman kung sabihin ko, alam mo, kayo ang gumagawa ng mga ganitong bagay. Kayo ang nagsasagawa ng mga teroristang atake. Kayo ang nang-asar at nanggugulo sa mga lokal. Ginawa niyo na yan sa Pransya, Alemanya, Britanya. Ginagawa niyo rin yan sa Australia. Ginagawa niyo rin yan sa Amerika. Kung ginagawa niyo mga ganitong bagay, di alam mo na. Sa totoo lang, hindi. Alam mo, hindi pa rin ako pinapayagan ng konsensya ko. Hindi ko kayang sabihin ng mga salitang yan. Ginagawa ko lang ito. Pero sila, lantaran nilang sinasabi na gawing pandaigdigan ng intifada, na ito raw ay paglaban. Sige, ito ba talaga ay paglaban? Madali itong tawaging paglaban dahil yan ang ginagawa ninyo. Pinupukaw ninyo ang mga tao at ngayon ay lumalaban na sila. Ayan, sa sermon noong Oktubre, 20 pinatibay niya ang sinabi niya, makatarungan ng paglaban at nagiging karapatang pantao ito kapag sinakop ang mga tao. Kaya lumalaban ang 2 binatilyong ito. Yung 2 binatilyon na nagbaril sa sarili nila sa huli, lumalaban sila dahil akala nila sinasakop sila. Inaagawan na sila. Inaagaw na ang bansa nila. Noong Disyembre 2023, si Taha Harsala ng Hamas, na konektado sa American Muslims for Palestine, ay nagsalita sa ISCS
at sinabi sa kongregasyon na gawing hindi komportable ang mga Zionista sa campus. Hayanin niyong sabihin ko ito. Gamitin niyo lang ang kanilang wika at palitan yon. Ako'y nasa YouTube. Gumagawa lang ng paghahambing, hindi ito aking pananaw. Sinasabi ko lang na flipping statement ito sa tingin ko. I-flip mo lang. Hayaan niyo sabihin ko ito. Palitan niyo ang Zionist na mga Muslim. At magtalumpate kahit saan. Sabihin niyo ulit, YouTube. Hindi ito ang aking mga pananaw. Para lang akong nagko-quote ng iba. Sobrang hindi komportable ang mga Muslim sa campus. Wow! At tingnan mo, nangyari nga. Nangyari talaga. Ito ang dahilan kung bakit si Marco Rubio at mula nang maupo ang administrasyon ni Trump, sinusubukan nilang paliitin ito dahil natatakot ang mga Hudyo na pumasok sa kanilang trabaho. Natatakot silang pumunta sa mga campus ng unibersidad. Tinatamaan at binubugbog sila. Nakakita na ako ng 12-12 ng ganoong mga video. Tahasan pa niyang hinikayat na tularan ng mga tagagasa noong Oktubre 7, Diyos ko. Parang wala talagang tigil ang mga taong ito sa pagbibigay sa atin ng ganito. Mabaliw na ako sa Twitter. Iko-quote ko pa rin sila. Papalitan ko lang ang mga taga-Gaza ng 2 teenager na yon. Yung mga biktima nila, papalitan ko ng mga Muslim. Zionist, papalitan ko rin ng mga Muslim. Yan ang gagawin ko. Sige, magdadala pa ako ng mas maraming impormasyon tungkol sa pamamaril ngayong araw. Sige, panurin natin ang video. Si Imam ng Terror Mosque sa San Diego na tumulong sa 2 sa mga hijacker ng 9/11 at naibigay ko na sa inyo ang dahilan ay humihiling ng bukas na hangganan. Kita mo, gusto nila ng bukas na hangganan. Lagi kong iniisip kung bakit ang mga Muslim sa Britain, France, Germany, Amerika at Australia ay hindi nababahalasa. Malawakang migrasyon. Dahil yung mga, sabihin na lang natin na yung mga taga-Morocco o yung mga taga-Syria o Libya, yung mga tao mula sa Africa na pumapasok, hindi rin naman sila tapat sa mga babaeng Pakistani. Kung mabibigyan sila ng pagkakataon, baka mabiktima rin sila. Kaya bakit hindi sila tutol dito? Ito ang dahilan kaya hindi sila tumututol dito. Nakikita nilang lumalago ang kanilang umma. Sa ngayon, galit sila sa kanluran. Anumang bagay na makakasira sa kanluran, katanggapin nila. Kaya nakikita nila ito bilang pagkakataon para dumami sila. Kahit na napakabobo nila, hindi naman sila magkakasundo. Hindi sila nagkakasundo. Nagkakaputan sila sa isa't isa. Kapag wala ng infidel, kapag wala ng hindi Muslim, ang mga Muslim ay nag-aaway-away na sa isa't isa. Totoo yan sa buhay. Panurin natin ang video na ito, pati na rin ang isa pa. Medyo mahaba ito. Si Taha Hassan sa Kaliwa ang imam ng Islamic Center of San Diego. Ang staff ng mosque na ito ay tumulong sa 2 sa mga hijacker ng 9/11 sa pera, tirahan at paghahanap ng flight training school. Sina El Hazmi at Al Midhar, ang 2 terorista na kalipad ng eroplano at ibinangga ito sa Pentagon. Ang suporta ng mosque na ito sa mga terorista ay detalyado sa 28 lihim na pahina ng ulat ng Kongreso tungkol sa 9/11 na kamakailan lang ay inilabas. Hindi kami susuko! Hindi kami yuyuko! Hindi kami aapras! Nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng pag-ibig at sa lakas ng ating pagkakaisa. At nagtitiwala tayo sa banal na Espiritu ng Diyos na bigyan tayo ng lakas at tapang upang ipaglaban ang katarungan. At huwag kayong magkamali, mga kaibigan. Gagawin natin ito. Narito ako bilang kinatawan ng Muslim community dito sa San Diego. Tupa para sa katayan. May mga kasamahan ako sa komunidad na nakatira rito. Sa totoo lang, kilala ko ang 2 sa kanila. Nakatira sila sa apartment complex sa tapat ng mall na ito. Kaya bahagi kami ng komunidad sa hangganan. Hindi ko kayang patugtugin ito. Pasensya na. Hindi ko kayang tiisin ito. Alam mo na kung sino mga taong ito? Oo. Sige. Siya ang imam ng mosque na yon, si Taha Hassan. Sa sermon noong Oktubre 2023 ilang linggo, matapos ang teroristang pag-atake ng Hamas sa Israel, noong Oktubre 7, sinabi niya, kapag sinakop ang mga tao, makatarungan ang paglaban. Hindi natin maaaring akusahan ng isang taong lumalaban para sa kanyang buhay bilang terorista. Ang terorista ay nagsimula ng pananakop, hindi ang nagtatanggol sa sarili niya. Inawag niya ang bunga ng malupit na pananakop at hanusidyo ng mga Siyonista ang mga pag-atake na ipinost niya sa Instagram.
Makatarungan daw ang paglaban kapag may pananakop. Kaya, pakinggan natin ang kanyang video habang siya ay nagsisermon. Mahaba ito. Tingnan ko kung gaano ko ito kayang tiisin. Ito ang pinakamahalagang pahayag. Tandaan mo ito kapag nakikipag-usap tungkol sa nangyayari ngayon. Ang nasasaksiyan natin ngayon ay hindi nagsimula nung nakaraang linggo o nung ika-7 noong Oktubre. Ito ay resulta ng mahigit 75 taon ng malupit na pananakop ng mga Zionista sa Palestina. At ito rin ay resulta ng mahigit 16 na taon ng malupit at barbarikong pagharang sa Gaza. Yun lang, yun ang punto. Kita mo, kaya nilang bigyang katwiran ang karahasan bilang paglaban. Ang hindi naiintindihan ng mga tangga na ito ay na ang mga Amerikano, sa ngayon, maaring maliit lang ang bilang. At inuulit ko, kinokondena ko yon. Hindi ito dapat payagan dahil may mga korte at gumaganang demokrasya naman tayo. At kailangan na ating mga politiko na ayusin ito ng walang karahasan. Kaya nga sinasabi natin na lahat ng mga taong ito na laban sa Amerika, laban sa kanluran, basta laban sa kanluran. Lahat sila ay laban sa kanluran. Kinamumuhian nila ang kanluran. May tinutungo silang layunin. Gusto nilang Islam ang mamuno at sakupin ang mundo. Amerika, Britanya, lahat, gusto nila ng Islam. Sinasabi nila yan. Sila mismo ang nagsasabi niyan. Sigurado akong nasabi niya rin yan sa isang pagkakataon. Oo, hindi na niya kailangang itago yon. Kapag tinanong mo, sasabihin niya agad dahil gusto niya mabigay inspirasyon. Kaya paulit-ulit nating naririnig ang mga Muslim na nagsasabing, Muslim ako. Muslim muna ako. Kapag sinabi ng isang Muslim na Muslim muna ako, ibig sabihin nito na inuuna niya ang kanyang obligasyon sa Islam kaysa sa obligasyon niya bilang mamamayan ng inyong bansa. Yan ay isang pahayag. Sabi ng iba, ano kung sabihin ng isang tao na Muslim muna siya? Hindi gets na mga woke na tanga ang ibig sabihin nun. Hindi maintindihan ng mga tanga na kahit sinong Amerikano, lalaki pa ang bilang. Mangyayari talaga yan at dadami pa. Matagal ko na yung sinasabi kahit di ko sinasangayunan. Sa Britanya, sinasabi ko noon na maaring unang tamaan ng civil unrest o civil war ang Britanya. Pero wala namang armas ang mga Briton. Ang mga Amerikano, meron sila at mas maagap silang ipagtanggol ang kanilang pamumuhay kaysa sa mga Briton. Sige, walang baril ang mga Australyano pero mainitin din ang ulo nila. Ipinagmamalaki ko yon. Gusto ko maging palaban ng mga Australyano. Hindi naman ibig sabihin na ganito ang ginagawa nila. Malinaw naman at sa tingin ko, hindi natin magagawa ito dahil malinaw na wala tayo, wala tayo. We don't have Mga baril. Pero kailangan nating tumayo at sabihin, tingnan mo, pasensya na, kakagawa ko lang. Kakatapos ko lang gumawa ng ulat. May mga Sharia patrol at gang mula gitnang silangan sa Melbourne na tumatarget sa nightclub, bar, strip club at bahay aliwan, sinusunog ang mga ito gamit bomba. Hindi sila nanghihingi ng pera para sa proteksyon. Hindi nila sinasabi na, oy, bigyan mo kami ng pera at puprotektahan ka namin. Hindi, ang sinasabi nila, isara nyo yan. Ito ay kalayawan ng kanluran. Itigil nyo ang inyong malaswang pamumuhay. May ilang tao na maaaring magsabi, ano naman kung ganun? Hindi. Ito ang kanluran. Ganito ang kanluraning sibilisasyon. Tayo ang gumagawa ng sarili nating mga patakaran at nagdedesisyon kung ano ang papayagan at kung ano ang hindi. Kung kababayaan mo ang cancer, lalo lang itong lalala. Ayan, binigyan niya ako ng pahayag. Ang hindi niya naiintindihan ay yung mga Amerikano. Maaring lumaki ang galit nila at maaari rin nilang ituring ito bilang paglaban. Maaring makita nila ang sarili nila bilang mga mandirigma ng kilusang paglaban. Kasi kapag pinayagan mo, ito yung sinusubukan naming ipaliwanag sa mga tangga na ito. Na kapag pinapangatwiranan mo ang karahasan, pwede rin gawin ng kalaban mo ang parehong bagay. At tingnan mo, parang ginawa nga yon ng Israel. Malakas na binomba ng Israel ang Gaza, ayan mismo sa kanila. Pumunta kayo at pinatay kami. Pero mas magaganda at mas marami kaming bomba. Kaya namin gawin ito ng paulit-ulit at pagkatapos sila'y nagre-reklamo, nagwawala. Pero sa kabilang banda, sabay din nilang ipinagtatanggol ito. Mga tangga, Wala na akong ibang madagdag dahil sinusubukan nilang iparating sa atin na ang nangyayari ngayon sa Gaza ay makatarungan dahil sa pag-atake. Hindi. Ang nangyayari ngayon ay resulta ng tuloy-tuloy na brutal na okupasyon. nakuha mo na ang punto. Sa tingin ko, dahil sa lohika niya,
Parang pinapangatwiranan niya ang teroristang pag-atake noong Oktubre 7. Kung gagamitin natin ang kanyang lohika na ang mga taong iyon ay lumalaban lang, sila ay mga mandirigma ng kilusang paglaban. Pwede mong sabihin na ang mga taong ito ay mga mandirigma ng kilusang paglaban. Hayaan mo muna akong magbasa kay Amy. Kasi ayoko pakinggan ng mga walang kwenta niyang sinasabi. Ngayon, pakinggan natin ang reaksyon ni Imam Taha sa malupit na malawakang Islamikong pag-atake sa mga inosenteng hindi Muslim. 13 araw matapos ang masakay noong Oktubre 7, kung saan mga inosenteng ina, anak na babae, anak na lalaki, sanggol at sibilyan ay pinahirapan, kinatay, pinatay, ginahasa, nilapastangan at sinunog ng buhay. Si Imam Taha Hassan na konektado rin sa CARE na isang sanggay ng Muslim Brotherhood. Paalisin siya. Paalisin niyo siya mga kaibigan. Wala kayong obligasyon. Education. Todo effort na ang UK, pero parang sasabog na ang bansa. Nagmamartsa sa mga kalsada ang mga patriota. Mas magiging magulo ito sa Amerika dahil, grabe, may 250 taon silang kasaysayan ng ganito at nagawa na nila ito noon. Nagalsa na sila noon. Kapag lumampas ka sa hangganan at hindi mo sila pinakinggan, ang tinutukoy ko ay ang gobyerno. Pwedeng mabilis na lumala ang mga bagay-bagay. Tinawag niyang genocide ang mga pag-ataking pinunduhan ng buwis natin. Sigurado kong mas malaki ang konsumo nila kaysa sa binabayad nilang buwis. Ipinahayag niya ang pagiging biktima para sa panig ng mga terorista at pinakilos niya sa politika ang mga tao sa muskenya. Hinihikayat silang mapalakas ng kapangyarihang pampolitika, dumalo sa mga protesta at magbigay ng suporta. Mga grupong konektado sa Muslim Brotherhood, gaya ng Muslim Leadership Council, American Muslims for Palestine, Palestinian Youth Movement, at San Diego for Palestine Coalition. Isang araw matapos ang masakre noong Oktubre, nagpost si Imam Hassan sa Instagram na ang paglaban lang ang opsyon para sa mga nasa ilalim ng okupasyon. Sa tingin ko napag-usapan na natin ang iba pa. Pakiusap, tapusin ko muna ang video. Kinokondena ko ito. Mali ito sa moralidad at hindi mapapangatwiranan. Dahil alam kong kapag pinangatwiranan ng karahasan, babalik din ito sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng pampulitikang solusyon sa problemang ito. Namumuhay tayo sa piling ng mga taong galit sa atin at sa ating pamumuhay. Hindi nila tayo nakikita bilang kapareho nila. Wala silang interes na makiisa o makibagay. Iniisip ko ito kagabi. Noong lumipat ang mga Europeo sa Amerika, kahit magagalit ang mga Aleman, Pranses, Olandes at Briton, lahat sila ay hindi nagkakasundo. Paglipat nila sa Amerika, tinanggap nila ang pagiging Amerikano at agad nakibagay sa isang henerasyon. Sige, galit pa rin ang Irish sa Briton. Pero unti-unti rin itong nawala sa pagdaan ng mga henerasyon. Mas naging bukas sila sa kanilang bagong Amerikanong pagkakakilanlan. Kung ano ang kayang ialok ng Amerika, lumabas ka, maging kapitalista, humita. Walang hanggan ang pwede mong marating. Pero hindi ganyan ang mga Muslim. Hindi tinatanggap ng mga Muslim ang bagong pagkakakilanlan nila. Galit sila sa Amerika dahil sa malinaw na dahilan. Ibig kong sabihin, alam mo, kung naniniwala ka na ang Islam ang tanging tunay na reliyon at ang pamumuhay ng Islam ang pinakamainam na paraan ng pamumuhay, oo, magagalit ka talaga. Ang pamumuhay na Amerikano o kanluranin, kaya napakahalaga nito. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Sinusubukan kong bigyan ng babala ang lahat. Sinusubukan kong sabihin sa mga Briton, mga Australiano, na kapag sinabi ng isang Muslim na Muslim muna siya bago Amerikano, Briton, Australiano, may ibig sabihin iyon. Ibig sabihin, mas inuuna ko ang obligasyon ko sa Islam kaysa sa obligasyon ko sa bansa. Ang katapatan ay hindi para sa anumang bansa, kundi para sa lumika ng mga bansa. Para ito kay Rabbul Alamin. May ibig sabihin ito mga kaibigan. Ibig sabihin, mahalaga ito. At wala namang masama kung hilingin natin ang kanilang buong katapatan. Yung mga unang Amerikano na lumipat doon, alam mo, sinasabi ng mga Wokies na lahat ay imigrante sa Amerika. Oo, lahat ng kotse ay kotse. Pero may pagkakaiba sa pagitan ng isang mamahaling German na kotse at isang murang Chinese na kotse. Sa totoo lang, gumagawa na rin ng magagandang kotse ang mga Chino. Pero gets mo naman ang punto ko. May pagkakaiba talaga. May pagkakaiba sa pagitan ng mga imigrante. Mahalaga ang kultura mga pare. Mahalaga kung saan sila galing. Mahalaga yon. At hindi mo kailangang humingin ang paumanhin.
Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa pagtatanggol sa iyong paraan ng pamumuhay. Wala namang masama doon.